Dear Mamio, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Pat. 20 taon na ang matuling nakalilipas, pero sariwa pa rin sa isip at puso ko ang nangyari kay Jack, ang aking una at nag-iisang pag-ibig. Nasa high school pa lang kami nang ma-develop kami sa isa't isa. Siya ang corps commander namin sa C-80, samantalang platoon leader naman ako. Ako ang class president, samantalang siya naman ang vice president noong kami ay nasa huling taon sa high school. Tuksuhan ng mga classmates namin na kung araw daw ng klase, ako ang boss. Pero kung araw ng Sabado, si Jack naman ang aming boss. Hindi naging hadlang ang anumang posisyon namin sa school. Sa halip, naging daan ito upang ma-develop kami sa isa't isa. Buwan ng nutrisyon noon, naatasan kaming ayusin ang aming classroom dahil may contest sa aming paaralan. Kaya't abalang lahat, lalo ng mga officers na katulad namin ni Jack. Ginabi kami ng uwi mula sa paaralan. Kaya nag-offer si Jack na ihatid ako sa aming bahay na di ko naman tinutulan. Mula noon, araw-araw akong sinusundo at inihahatid ni Jack sa aming bahay na hindi rin naman tinutulan ng aking ina. Dahil buwan nang umuwi ang aking ama sa aming bahay. Katwiran niya, mas palagay ang loob niya kung may maghahatid sa akin. Kahit hindi naman kalayuan ang bahay namin sa paaralan. Hindi nanligaw si Jack ng formal sa akin, Mamio. Valentine's Day noon, ang binigyan niya ako ng isang pulang rosas na tinanggap ko naman ng walang alinlangan. At simula iyon na mas espesyal naming pagtitingin. Pat, niyayaya ako ni Ryan na maglaro ng chess sa ibayo. Pwede ba akong sumama? Oo naman, sige, enjoy lang kayo. Uuwi na lang ako pagkatapos ng klase natin. Ay hindi, ihatid muna kita bago kami magtungo doon. Hindi na, okay na ako. Ngayon pa ba kita pababayaan na umuwing mag-isa? Bakit naman? Ano bang pagkakaiba noon at ngayon? Ay, nabulol ka na. Di ba tayo na? At dahil tayo na, obligasyon kong protektahan at alagaan ka. Ay, tayo na ba? Pat, walang bawian ha. Tinanggap mo na nga yung bulaklak, di ba? Hindi mo naman kasi sinabi na binigyan mo ko ng bulaklak dahil tayo na. Sinasabi ko na ngayon, tayo na. Pat, mahal kita. At pangako, mamahalin kita habang buhay. Wow! Okay. Sige. Sasabihin ko muna sa nanay ko. Sabi kasi niya na mag-aral daw muna ako bago makipag-boyfriend. Hindi ko na itago sa aking nanay ang relasyon namin ni Jack. Pero nangako ako sa kanya na magtatapos kami ng pag-aaral. Mamio, nagtapos kami ng high school, si Jack bilang valedictorian at ako bilang salutatorian. Nagkahiwalay kami ni Jack pagkatapos ng aming pagtatapos. Lumuwas ako ng Maynila upang mag-aral ng kursong Bachelor of Science in Social Work, samantalang nag-enroll naman si Jack sa PNPA, Silang, Cavite. Mamio, magkahiwalay man kami ng universidad, ay patuloy pa rin naming ipinaramdam sa isa't isa ang aming pagmamahal sa pamamagitan ng sulat o telegrama. Madalang ang aming komunikasyon noon ni Jack
Pero di yun naging hadlang upang maputol ang aming ugnayan sa isa't isa. Sa ikalawang taon niya sa PNPA, nagkaroon siya ng panahon upang magbisita ako dito sa Maynila. Friend, may poging mataas ang gupit na naghahanap sa iyo sa gate. Mataas ang gupit? Yeah, he looks like a military cadet. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko noon, Mamiyo. Pero malakas ang kutob ko kung sino ang naghahanap sa akin. Pat, I miss you. Pasensya ka na ha. Isang box na chocolate ang pasalubong ko eh. Ano ka ba? Okay lang. Pero may klase pa ako eh. Sige, maghihintay lang ako dito. Pagkatapos ng huling klase ko, Mami, ay kumain kami sa isang simpleng restaurant na pansit at soft drink lamang ang pinagsaluhan namin. Pero pakiramdam ko, iyon ang pinakamasarap na pagkain na tikman ko mula nang magtungo ako sa Maynila. Pwede bang manood muna tayo ng sine bago kita ihatid sa tinitirhan mo? Naku, Jack, magagalit ang auntie ko. Alam mo naman, siya yung nagpapaaral sa akin. Sandali lang naman yun, Pat. Sige na. Hindi ko natanggihan ang paanyaya ni Jack, Mamiyo. Kaya magkahawak kamay kaming nanood ng sine at di namin namalaya na ababot na pala kami ng alas 10 ng gabi. Samantalang ang curfew ko sa bahay ay alas 8 lamang. Hindi pumayag si Jack na hindi ako may hatid sa bahay ng auntie ko, Mamiyo. Kaya... Aba, Patricia, hindi kita pinag-aral para umuwi ng 10 oras ng gabi at may kasama ka pang lalaki. Pamanhid po, ma'am. Ako po si Jack. Wala kang pakialam, ha? Sino ka mang damuho ka? Si Jack Angel ka man. Auntie, I'm sorry. Kumain lang po kami ni Jack. Bakit? Nagugutom ka ba rito? Aba, basta ka na lang sumasama kung kani-kaninong lalaki. Ano sasabihin sa akin ng mga magulang mo, ha? Pinabayaan kita? Auntie, kilala po niya si nanay at tatay. Kasi kababata ko po siya. Kababata? Anong pangalan mo? Jack po, ma'am. Joaquin D. Rosales. Katiwan mo si Patricia? Ha? Opo, ma'am. Since high school po, ma'am. Ganon? Mag-aasawa na ba kayo? Ano trabaho mo? Mahaba ang interogasyon ng auntie ko kay Jack. Pero kalaunan, kumalma na rin siya at nagsabing magtapos muna kami ng aming pag-aaral. Simula iyon ang pagiging open ko sa relasyon namin ni Jack. Minsan, nagkaroon ng pagkakataon na nabisita ko si Jack sa PNPA. Nag-rent siya at mga classmates niya ng isang bahay doon kung saan may 4 na bedrooms. Kay sarap ng mga pagkain at sariwang prutas, maging ang kapaligiran ay malinis at maliwalas. Kay ganda rin pagmasdan ng Bulkang Taal, payapang payapa, kasing payapa ng nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Sa 2 gabi naming pagsasama ni Jack sa isang silid, matamis na halik at yakap lamang ang aming pinagsaluhan. Ni minsan ay hindi siya nagtangka o nagparamdam na gusto niyang kunin ang aking pagkababae, na lalong nagpalalim ng paghanga ko sa kanya. Lumipas ang mga araw, ang matamis naming pagmamahala ni Jack ay lalong tumamis dahil ang tukso ng aking classmates at mga kaibigan ay mala-arnibal daw ang aming pagtitinginan ni Jack. Ang simpleng chocolate na binibigay niya sa akin ay napalitan na ng Toblerone.
na may kasama pang tulip. Nagkaroon ng immersion si Jack sa isang police station sa Calabarzon bilang paghanda sa nalalapit niyang pagtatapos sa Philippine National Police Academy. Surpresa ko siyang binisita sa presintong pinagdudutihan niya habang naghihintay ako sa labas ng presinto matapos ang kanyang duty. Isang sopistikadang babae ang dumating. Sa paraan ng kanilang pag-uusap, alam kong matagal na silang magkakilala. Malambing ang babae, nakahawak pa sa braso ni Jack. Aalis na sana ako, Mamiyo, dahil damdam kong tumutulo na ang luha sa aking mga mata. Pat! Kanina ka pa ba dyan? Ba't hindi ka pumasok? Mabilis kong pinunasan ang aking mata at lumingon ako sa kanila. Nagulat ang magandang babae ng, Ma'am Tere, this is my fiancée, Pat, Miss Patricia Ariola. Pat, anak ng station commander namin si Ma'am Teresa Zizon. Ni hindi tumingin sa akin ang magandang babae at mabilis itong nagpaalam kay Jack. Bakit di ka nag-text na pupunta ka dito? Hindi naman matatraffic ang text mo. Bakit? Bawal ba kitang dalawin? Hindi natutuwa nga ako Dumalo ka? Sino yung babaeng yun? Bakit umalis siya nang makita ko? Nagpamasama siya sa mall. Bibili daw siya ng cellphone. Pero sabi ko, bipistahin kita sa Maynila. Kaya sabi niya, sabay na lang daw siya sa Maynila. Pero dahil andito ka, kaya siguro, patungo na lang siyang Maynila mag-isa. Palagi ka ba niyang dinadalaw dito? Matagal mo na ba siyang kakilala? Naku, nakilala ko lang siya kasi minsan, pinasamahan sa akin, pinatid ba sa akin ng father niya nung pumasok siya diyan sa eskwelahan. Alam kasi ng papa niya na marunong ako mag-drive. Pero teka, parang nagseselos ka na ba, Pat? Wow, kinilig naman ako. Kinikilig ka habang nasasaktan ako. Nakakainis ka. Sorry naman, kinikilig lang. Naku, Pat. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Tumingin man ako sa iba, pero ikaw lang ang nakikita ko. Kaya Pat, wala kang dapat ipagselos kanino man. Tandaan mo yan. Ewan ko lang. Ewan ko, Jack. Pat, maniwala ka. Ikaw lang, wala nang iba. Mami, na-convince din naman ako ni Jack na walang namamagitan sa kanila ng babaeng sumobra ang pagkakakula sa kapal ng make-up niya. Dumating na ang pinakahihintay namin ni Jack, ang graduation rites. Nauna ako nagtapos sa kolehiyo kay Jack, na dinaluhan ng aking pamilya at ng aking Auntie Merly. Dahil abala noon si Jack na malapit na rin na magtapos sa PNPA. Bago sumapit ang commencement rites ni Jack, ay sinundo ako ng kanyang pamilya sa Maynila upang masaksihan ko ang pagtatapos ni Jack upang siya maging ganap na isang alagad ng batas. Labis ang galak ng puso ko, Mami Yu, na ang bullying na karaniwang ipinagkakaloob ng isang kadete sa kanyang ina ay sa akin niya ibinigay. Nangangahulugan kasi ito na ako talaga ang babaeng nais niyang ihatid sa dambana. Nakadama din ako ng konting pagkahiya sa kanyang ina, pero nang lingunin ko ito ay masayang ngiti ang iginanti sa akin.
Unang nadistino si Jack sa Quezon City, Mamiyo. Samantalang ako naman ay pansamantalang nagtrabaho sa isang barangay bilang barangay social worker dito sa Maynila. Ngunit makalipas ang isang taon, nang ganap na akong naging social worker, ay nagtrabaho na ako sa City Hall. Lingguhan kami nagkikita ni Jack. Minsan sa bahay ng auntie ko, nauubos ang maghapon sa pagbubutingting niya ng mga gawain sa bahay. Minsan naman ay sabay kaming uuwi sa aming probinsya sa Romblon upang bisitahin ang aming mga magulang. Dahil isang bayan lang naman kami nagmula. Masaya ang aming pamilya, Mamiyo. Maging ang pamilya ni Jack sa aming mabuting pagtitinginan. Sila na mismo ang nagsasabing dapat bumuo na kami ng aming sariling pamilya. Luneta ang isang paborito naming pasyalan ni Jack. Palibhasa, malapit ito sa bahay ng aking auntie. Minsan sa aming pamamasyal, may mga kababaihang di maiwasang magpakita ng interes kay Jack. Pero lahat sila ay di niya binibigyan ng pansin. Wala na akong mahiling pa sa mga panahong iyon, Mamiyo. Napakapalad ko sa pagkakaroon ng boyfriend na isang ideal man. 9th year anniversary namin bilang magkasintahan ni Jack. Valentine's Day noon. Sa isang 5-star hotel sa Makati ako dinala ni Jack. Sa saliw ng awitin ni Martin Rivera na You Are My Song, isang kahon ng kwintas na may kasamang bouquet of tulips na may nakasulat na Will You Marry Me ang inabot niya sa akin. Umapaw muli ang kaligayahan sa puso ko, Mamiyo. Napaka-romantiko naman ng aking boyfriend. Lalo siyang gumwapo sa light pink niyang long sleeves polo na nakatuck-in sa dirty white na pantalon na tinernuhan ng light brown na sapatos at sinturon. Mala Adonis ang tingin ko sa kanya noon, Mamiyo. Ang dati kong classmate na baduy nung high school di nalalayo sa kagwapuhan ni Jo Marie Iliana. Mamiyo, itinakda ang aming kasal sa buwan ng Marso. Tinutulan kasi ng mga matatanda naming kamag-anakan ang buwan ng Pebrero. Kulang daw kasi sa buwan. Natatawa na lamang kami ni Jack, pero sumunod na lang kami sa kanilang mga payo. Planado na ang lahat. Ang bubuo ng entourage, ang simbahan, isang PNP wedding ceremony ang magaganap kung saan may mga PNP, cadets and cadet na kasama sa entourage. Ang kilalang tao sa aming lugar ang magiging ninong at ninang. Pinag-usapan sa aming bayan ang nalalapit naming kasal ni Jack. 6 na buwan matapos manikan ng pamilya ni Jack sa aming pamilya. Inihanda na namin lahat ng kailangan sa araw ng kasal, mula sa damit na isusuot namin sa mga principal at secondary sponsors, sa simbahan at sa pagdarausan ng kasal. Kasabay ng paghahanda namin ng kasal ang paglipat ng destino ni Jack. Na-promote siya pero nalipat siya sa Criminal Investigation Unit. Minsan, isang buwan na lang kami magkita ni Jack. Katunayan, nung Pasko, ako lamang ang umuwi sa Romblon dahil busy siya sa kanyang trabaho. Bumawi naman siya nung bagong taon. Naging malaking pagdiriwang iyon. Bago maghiwalay ang taon, sa aming bahay kami magkakasama. Pero nang maghiwalay ang taon, sa bahay ni na Jack, kami nagtungo. Kita ko kung paano mahalin ni Jack ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang. Isang mamahaling singsing ang binigay niya sa kanyang ina, samantalang relo naman sa kanyang ama. Sorry Han, wala akong special na regalo sa'yo.
Naubos ko kasi yung bonus at allowance ko pambili ng regalo kina tatay at nanay. Pero yun naman kasal natin, napag-ipunan ko na. Ano ka ba? Natutuwa nga ako. Mabuti at mapagmahal kang anak. Kaya alam kong magiging mapagmahal at mabuting asawa ka din at ama ng ating magiging anak. Saka, may savings din naman ako para sa kasal natin. Mamiyo, sabay kaming bumalik ng Maynila ni Jack. Dahil ilang araw lamang naman ang bakasyon niya sa kanyang trabaho. Valentine's Day. Nakatakda kaming magkita ni Jack. Sabi niya, susunduin niya ako sa bahay at sabay kaming magsisimba, saka kami magtutungo sa paborito naming restaurant malapit sa Luneta. Maaga pa lang ay naghanda na ako kahit alas 5 ang usapan naming magkikita. Di ko maipaliwanag ang aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. Parang kinakabahan ako na natatakot. Ewan ko kung dala ng excitement dahil 2 linggo na lamang ikakasal na kami ni Jack. Pagdungaw ko sa bintana, nakita ko si Jack sa tapat ng aming bahay. Kinawayan ko siya pero di siya tumugon. Kaya dali-dali akong nagtungo sa pintuan upang pagbuksan siya. Pero wala si Jack sa kanyang kinatatayuan ng aking hanapin. Inikot ko ang loob at labas ng bahay pero hindi ko siya makita. Pat, ano tumangos ka? Auntie, nakita ko po si Jack sa labas pero nasaan siya? Ha? Di ko naman napansin. Kanina pa ako dito sa labas, nag-aayos ng mga halaman. Auntie, nakita ko siya. Ano ba naman tong si Jack? Nagbibiro pa? Ay bakit hindi mo tawagan? Nag-try na po ako kanina pero di siya sumasagot. 1 oras akong naghintay bago ko nalaman ang masamang balita sa TV. Isang grupo ng mga notorious na kriminal ang nakasagupa ni na Jack sa kanilang pag-follow up sa kaso ng mga ito. Halos namatay ang lahat ng miyembro ng grupo, pati leader. Pero 3 namang pulis ang sinawing palad, kasama ang pinakamamahal kong si Jack. Jack, ang daya mo naman. Bakit mo ako iniwan? Jack! Jack! Jack, bakit? Ang daya-daya mo. Sobrang sakit, Mamiyo. Kaya pala ni minsan hindi ako sinaktan ni Jack. Kasi habang buhay ko palang mararamdaman ang sakit na dulot ng kanyang pagkawala. Hindi ko nagawang titigan si Jack sa kabaong ng mga sandaling iyon, Mamiyo. Naubos na din ang aking mga luha. Kaya sa araw ng kanyang libing, halos wala ng luhang tumulo sa aking mga mata. Mahigpit na yakap ng aking ina at ng nanay ni Jack ang naging hudyat na dapat na naming lisanin ang libingan kung saan inilibing si Jack kasama ng aking puso. 1 taon akong nagluksa sa pagkawala ni Jack. Walang sino man ang nakapagpahupa ng sakit na aking nararamdaman. Labis ang naging pag-aalaala ng aking mga magulang, kaya't napilitang lumuwas ang aking ina upang ako'y kanyang masubaybayan. Sa tulong ng aking Auntie Merly, unti-unti akong namuhay ng normal. Hindi na ako nag-asawa, Mamiyo, pero mayroon akong adopted child. Jacqueline ang ipinangalan ko sa kanya.
nagpapaalaala sa aking natatanging pag-ibig na si Jack. Wala na ang sakit, Mamiyo, pero ang pagmamahal ko sa kanya ay mananatili sa aking puso. Mamiyo, maraming salamat at naway maging matagumpay ang iyong channel. Gumagalang, Patricia. Binibining Patricia, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento ng iyong pag-ibig. Totoong malungkot, masakit, mawala ng isang natatangi at ulirang mangingibig. Pero hindi ito nangangahulugan na wala ng puwang sa atin ang pagmamahal. Ang pagkakaroon ni Pat ng isang adopted child ay pagpapatunay na kaya niyang magmahal muli. Hindi man ng isang katipan o asawa, pero ng isang anak na makakasama niya sa kanyang buhay. Binibining Pat, hangad ko ang iyong kaligayahan at ng iyong anak na si Jacqueline. Naway patuloy kang gabayan ng ating Panginoon sa mga darating na araw ng iyong buhay. True love is eternal, infinite and deep. It is equal and pure, without violent demonstrations. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Nawa po ay kung meron kayong kwentong pag-ibig o kwento ng buhay na nais niyong ibahagi, ay ipadala lamang po dito sa ating Ito ang Kwento ng Buhay Ko. Marami pong salamat. Bye-bye!